sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, masiglang napasigaw si Zhao Ruqing sa sobrang tuwa habang pinapanood ang matinding sagupaan ni Jiang Wang at Yang Xingyong. Ang lupit, kahit nawasak ang espada niya. Kinaya pa rin ni Jiang Wang ang buong puwersa ng atake ng kultibador mula sa lungsod ng tatlong bundok. Mukhang hindi lang siya bihasa sa espada, henyo rin siya sa pagsasanay ng katawan. Aba, mukhang marami pa siyang pasabog, abangan natin. Samantala, muling nagsugod sina Jiang Wang at Yang Xingyong sa isa't isa. Kapwa may matinding determinasyon sa mukha. Mabilis na nagpakawala ng right hook si Yang Xingyong, pero mabilis din itong naiwasan ni Jiang Wang. Sa gitna ng santukan, bulong niyang sa sarili, sa peking galaw niya, naloko niya ako. Bigla siyang na-outbalance, at mahigpit siyang hinawakan ni Jiang Wang sa kamay na balot ng bato. Sa isang iglap, walang pag-aatubiling ibinalibag siya ni Jiang Wang sa sahig, malakas ang impact, kaya napasigaw si Yang sa gulat at sakit, sabay sigaw ni Jiang Wang, gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanya. Sa labas ng entablado, mariing wika ni Huang Zhan habang walang pakialam na nangungulangot, oo, malakas nga ang kamaong dumadagana ng bato. Pero para ka na ring may dalawang bakal sa kamay, kapag hindi ka maingat, mawawalan ka ng balanse at babukas ang depensa mo. Sa puntong ito, lumiwanag mula sa loob ang kamay ni Yang Xingyong na balot ng bato habang hawak pa rin ni Jiang Wang, napamulagat si Jiang sa gulat, at sa isang iglap, malakas siyang tinamaan at tumilapon ng ilang metro. Bago pa siya makabawi, biglang sumulpot si Yang Xingyong at muling sumugod. Mabilis niyang pinakawalan ang kamaong balot ng bato na nagliliwanag mula sa loob. Pero bago pa tumama ang atake, ginamit ni Jiang Wang ang White Tiger Body Refinement Technique para umiwas. Sa bilis ng galaw, agad siyang nakapunta sa likod ni Yang Xingyong at walang pag-aatubiling sinipa ito ng malakas. Tumilapon si Yang ng ilang metro. Mabilis siyang nakabawi ng balanse, sabay lingon at sinabing, hindi ko inakalang may isang katulad mong bihasa sa pagsasanay ng katawan sa lungsod ng Maple Forest. Saludo ako. Sa labas ng entablado, tinaak pa ni Ling He ang mga mata ni Anan, hindi angkop sa edad niya ang matinding eksena. Sa gilid, seryosong wika ni Huang Zhan habang nakahawak sa baba, grabe, diretsong pinasabog ang kamaong dumadaganan ng bato, kahit makasakit ng 1,000, masasaktan ka rin ng 800, matindi talaga. Kaya pala tinatawag silang mga Bert-osong taga-bundok. Sa sandaling yun, mariing wika ni Jiang Wang na puno ng determinasyon, kaibigang kultibador, ganito na ang kalagayan ng mga braso mo, gusto mo pa bang magpatuloy? Agad tumugon si Yang Xingyong habang pinupuno ng lakas ang kanyang kamao, syempre, hanggat hindi kami bumabagsak, ang mga tao ng lungsod ng tatlong bundok ay hindi kailanman sesuko. Pagkarinig ni Jiang Wang, mabilis siyang tumalon at sumugod, ayos. Kung ganun, ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko para tuluyan kitang talunin. Kasabay nito, makikita ang puso ni Jiang Wang na mabilis ang tibok, at lumabas ang usok mula sa kanyang bibig, handa na siya sa huling sagupaan. Sa puntong ito, dumiretso ang kamao ni Yang Xingyong at tumama sa katawan ni Jiang Wang, pero imbes na mapuruhan, nanlaki ang mga mata ni Yang sa gulat, parang hindi siya makapaniwala. Samantala, si Sun Xiaomi ay napamulagat din, sabay bulong, pinabilis niya ng husto ang daloy ng chi at dugo niya hanggang sa umabot sa punto ng pagliyab. May ganito palang teknik sa lungsod ng Maple Forest. Bigla pang bumilis si Jiang Wang, mas mabilis pa kaysa kanina. Sinusunog niya ang sarili niyang chi at dugo para sa bilis na to. Sa sandaling yun, walang awa ang suntok ni Jiang Wang, diretso sa mukha ni Yang Xingyong, kasabay nito, mabilis niyang iniiwasan ang mga counter-attack ni Yang, parang sayaw ng kidlat sa gitna ng bagyo. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Jiang gamit ang Red Vermilion Bird Body Refinement Technique, sobrang bilis niya. Hindi na makabawi si Yang Xingyong, parang binahan ng suntok at galaw. Pagkatapos, malakas na inapakan ni Jiang ang sahig para makuha ang momentum, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang mapangwasak na suntok na tumilapon kay Yang ng ilang metro. Nakabawi si Yang gamit ang bigat ng katawan niya, pero habang napapa-atres, bigla siyang napatingala at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Makikita siyang nakaluhod, sugatan, at punong-puno ng bubog ang katawan. Sa sandaling yun, si Jiang Wang ay nasa fighting pose, matatag, determinado, gamit ang White Tiger Strike Technique. Nang makita ito, nagsigawan ang mga manunood, lalo na ang mga kaibigan at kapatid ni Jiang Wang, sabay-sabay nilang isinisigaw, ayos si Jiang Wang, ayos si Jiang Wang. Kasabay nito, itinaas ng referee ang maliit na bandila, senyales ng tagumpay ni Jiang Wang, pero bigla,
narinig ang tinig ni Yang Xingyong habang unti-unting tumatayo. Teka muna. Pagkatapos, dahan-daang naglakad si Yang Xiong habang nanginginig sa matinding sakit. Sa kabila nito, mariing niyang sinabi, kaya ko pang lumaban. May apoy sa kanyang tinig nang idagdag pa, para sa mga tao sa aking bayan, kaya ko pang magpatuloy, kaya ko to, siguradong kaya ko to, hanggat hindi pa ako patay. Samantala, napasigaw ang mga nanonood sa labas ng entablado, hindi mahalaga sa kanila ang buhay, ganyan talaga ang mga taong bundok. Sa sandaling yun, mariing nagsalita si Jiang Wang, tama na. Mabilis niyang itinaas ang kamay para seluhin ang bumagsak na si Yang Xiong, na nawalan na ng lakas. Maingat niyang pinahigi ito sa sahig, saka mahina at may malasakit na sinabi habang hawak ang kamay ni Yang Xiong, hindi ka taong bundok, isa kang mandirigmang kahanga-hanga. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Agad tumugon si Xiong, mariing nagsabi, Sanshan City, Yang Xingyong. Samantala, masiglang sumigaw si Zhao Ruqing gamit ang megaphone, wow, may magandang ugali at mataas na dangal sa pakikidigma, si Jiang Wang ay talagang napakagaling. Kung ganun, sa pagkapanalo ni Jiang Wang, kumpleto na ang listahan ng mga papasok sa ikalawang round. Patuloy ang anunsyo ni Zhao Ruqing habang ipinapakita ang mga kalahok. Fenglin City, Jiangwang Sanshan City, Zhao Tihi. Wangjiang City, Lin Xingli. Matapos matawag ang pangalan ni Lin Xingli, mariing niyang sinabi ng may panunuya, hey, parang dalawang bag itong nagbabanggaan lang, ganito lang ang antas pero ang tagal ng laban. Nagpatuloy si Zhao Ruqing sa anunsyo, itawag ang tatlong kalahok sa mesa ng mga hukom para bumunot ng loterya at matukoy ang pagkakasunod ng paglabas sa ikalawang round. Sa round na ito, napakahalaga ng swerte, ang makabunot ng huling numero ay makakapagpahinga muna ng isang round. At doon na nga nagsimulang magtipon sina Jiang Wang, Zhao Tihi, at Lin Xingli kasama ang mga tagapangasiwa ng laban. Isa-isa silang bumunot ng numero, nang makita ni Jiang Wang ang kanyang nabunot, mahinahon siyang nagsabi, ako ang nakabunot ng huling numero. Mariing sambit ni Lin Xingli, may halong panunuya, napakaswerteng parang tae ng aso, makakapagtagal ka pa ng isang laban. Napataas ang kilay ni Jiang Wang at mariing nagsabi, sana maging mas maganda rin ang swerte mo, para mamaya ay buo pa ang lahat ng mga paa at kamay mo kapag nakaharap mo ako. Ngunit ngumisi lang si Lin Xingli at mariing nagwika, haha, hintayin mo lang, gusto ko talagang bugbugin ng todo ang mga gaya mong matigas ang bibig. Tinitiyak ko, mas magiging 10 beses kang mas kawawa kaysa sa bagitong nakalaban mo kanina. Sa sandaling yun, agad na tumalikod si Jiang Wang at umalis, kasabay nito, bahagyang nilapitan ni Zhao Tihi si Lin Xingli at kalmadong nagsabi, kaibigang mula sa Wangjiang City, pakiusap na igalang mo ang iyong kalaban. Tumalikod si Lin Xingli at mariing nagsabi ng may paghamak, sige na, huwag ka nang magkunwaring mang-aral gaya ng iba, taong bundok ka lang naman, hindi ko talaga matiis. Pagkarinig nito, biglang dumilim ang ekspresyon ni Zhao Tihi, kitang-kita ang inis sa mukha niya dahil sa sobrang sama ng ugali ni Lin Xingli. Samantala, abala ang mga estudyante sa pag-aayos ng nasirang sahig ng entablado gamit ang mga baging at iba pang kagamitan. Sa sandaling yun, malakas na nag-anunsyo si Zhao Ruqing gamit ang megaphone, huwag hayaang huminto ang kapanapanabik na laban, narito na ang pagkakasunod ng mga maglalaban sa ikalawang round. Dagdag pa niya, tila may pinapatamaan, sabi nga, kapag mabuti ang ugali, natural na hindi rin pahuhuli ang swerte. At ang nakabunot ng pinakamagandang numero ay si Jiang Wang, kaya makakapagpahinga muna siya ng isang round. Sa puntong yon, makikitang unti-unting naglalakad sina Lin Xingli at Zhao Tihi papasok ng entablado. Mariing wika ni Lin Xingli na may kumpiyansa, sige, ipagpatuloy niyo lang ang pagpapalakas ng eksena, hanggang sa huli ay maaga ko ang lahat, doon lang ako magiging masaya. Mariing sambit naman ni Zhao Tihi na may determinasyon, Xingyong, huwag kang mag-alala. Para sa ating bayan, babawiin ko ang panalo para sa iyo. Nagpatuloy ang anunsyo ni Zhao Ruqing, ang kasalukuyang naghahanda para lumaban ay ang kalahok mula sa Sanshan City na si Zhao Tihi, at ang kalahok mula sa Wangjiang City na si Lin Xingli. Samantala, sa ibaba ng entablado, makikita si Jiang Wang na kamakaway sa direksyon ni Anan at Ling He, sabay masayang tawag, kuya, ayos ka lang. Mahina hong tumugon si Ling He, sabay bahagyang lingon kay Jiang Wang, third brother, bakit bumaba ka pa rito sa upuan ng mga manunood, hindi ka ba pupunta sa grupo medikal para magpagaling muna? Mahina hong sambit ni Jiang Wang, walang anuman, ayos lang ang katawan. Bigla,
May isang boses ang mariing nagsabi, "Hi," at doon makikita si Qingji kasama ang kanyang matandang tagapag-alaga, sabay masayang sabi habang papalapit sa direksyon ni Anan, "Hehe, kanina nakita ko yung kuya mo sa entablado, kaya alam kong nandito ka rin talaga." Pagkarinig nito, mariing wika ni Anan sa gulat, "Qingji." Agad siyang bumaba at masayang sinalubong si Qingji. Doon, ang dalawang cute na batang babae ay masayang nagyakapan sa kamay dahil sa kasabikan. Sa sandaling yun, yumuko ng bahagya si Jiang Wang bilang paggalang, sabay mahinahong sabi, "Sa pribadong paaralan, nakilala ko si Ginoong Song." Mahinahong tumugon ang matandang tagapag-alaga ni Qingji, "Hindi po karapat-dapat, ako po si Gui, ang tagapag-alaga ni Qingji, tawagin niyo na lang po akong Lolo Gui." Samantala, bahagyang napailing si Huang Zan habang mariing tinitigan si Lolo Gui. Mahina niyang bulong habang hawak ang kanyang baba, "Lolo Gui, may nakasabi na ba sa iyo na ang hugis ng ulo mo ay parang isang kulay?" Ngunit hindi niya natapos ang pangungusap dahil biglang masiglang nag-anunsyo si Zhao Rukeng, simulan na, sa sandaling yun, mahinahong wika ni Ling He, "Third brother, kailangan mong mabuting pagmasdan ang laban at suriin ang kalaban." Kalmadong tugon ni Jiang Wang habang seryosong nakatingin sa harap, "Opo, kuya." Samantala, makikita ang dalawang cute na bata na masayang napataas ang kamay sa ere dahil sa sobrang kasabikan sa laban. Sa sandaling yun, mabilis na nagbitaw ng handsil si Zhao Tihi at walang pag-aatubiling sumugod patungo kay Lin Zingli, taglay ang matinding determinasyon. Pero si Lin Zingli, kalmado lang na nakatayo, sabay bulong ng may panunuya, "Bakit ba ang apura mo, pababa ka na agad niyan?" Sa mismong sandaling yun, biglang nagliwanag ang sahig sa ilalim ng paa ni Zhao Tihi, isang formation array ang lumitaw, bahagyang nagulat si Lin Zingli nang makita yun. Pero bago pa siya makagalaw, sumulpot ang stone thorn technique ni Zhao Tihi sa mismong kinatatayuan niya. Mula sa sahig, nagsilabasan ng matutulis na batong tinik, sabay likha ng malakas na tunog at pagkabasag ng sahig. Napanganga ang mga manunood, halos nanlamig ang kanilang mga mukha sa gulat ng pangyayari. Samantala, makikita si Lin Zingli na nakatayo sa tubig habang ginagamit ang kanyang teknik na Surging Waves. Kasabay nito, mariing wika niya nang may pangungutya, "Hay naku, likha lang ng isang insekto, walang silbi." Narinig iyon ni Zhao Tihi, itinaas ang kamay sa harapan at buong tapang na sumagot, "Laban." Sa isang iglap, sunod-sunod ang pinakawalang atake gamit ang mga batong may matutulis na dulo. Pero si Lin Zingli, parang sumasayaw lang sa tubig, madaling iniiwasan ang bawat tira habang kontrolado ang alon sa paligid niya. Sabay panunuya, "Masyadong halata ang sikreto mo, nakakainip." Hindi nagpatinag si Zhao Tihi, mabilis siyang tumalon, muling sumugod kay Lin Zingli. Pero si Lin, kalmado pa rin, sabay sabing mariin habang nakatitig, "Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao?" At agad niyang pinakawalan ang teknik na Raging Waves. Isang kamaong gawa sa tubig ang bumagsak kay Zhao Tihi. Boom! Tumama ng malutong, napasigaw si Zhao sa sakit, pero hindi pa siya tapos, ginamit niya ang Stone Substitute, at ang katawan niya ay naging mistulang bato. Ngayon, nasa ere si Zhao Tihi, palapit kay Lin Zingli habang napapalibutan ng mga batong tinik na bumabagsak, sabay sigaw, "Napapalibutan na kita." Pero si Lin Zingli, kalmado pa rin, sabay sabing may ngisi, "Akala mo'y matalino ka." Bago pa tumama ang sipa ni Zhao Tihi, mabilis umilag si Lin Zingli at ginamit ang Poem of Spring, tumalon sa tubig para makalayo, sabay sabing mariin, "Inilipat mo ang katawan mo sa teknik ng mga batong tinik, akala mo hindi ko mapapansin, sinabayan ko lang ang laro mo." Habang nakangisi, patuloy pa niyang sinabi, "Mula umpisa hanggang ngayon, lahat ng galaw mo nasa loob ng hawla ko, habang nasa Erika, panahon na para mahulog ka sa bitag ko." Napailing si Zhao Tihi, seryoso ang tingin, at boom, biglang bumalat sa kanya ang bugso ng tubig, sunod-sunod ang suntok na gawa sa alon, diretso at malutong ang tama. Ito ang teknik ni Lin Zingli, Trapped by the Raging Waves, isang galit na pagsalakay ng elementong tubig. Samantala, sa ibaba ng entablado, mariing wika ni Huang Zan habang nangungulangot, kung ang tatlong hakbang ng tinik na sibat ni Zhao Tihi ay pag-angat ng sining sa pinakamataas na antas ng D, ang tatlong ulit ng alon, at galit na alon na pagsalansang, ni Lin Zingli ay buhay na pag-angat mula antas D papuntang antas C, isang malaking pag-unlad. Samantala sa gilid ng entablado, makikita sina Ling He at Jiang Wang na seryosong nakamasid sa matinding labanan sa harap nila. Sabay mariing sambit ni Ling He, si Lin Zingli, bihasa sa pang-aasar para guluhin ang isip ng kalaban, "Ikaw, third brother,
Huwag kang magpapadala sa bitag niya. Kalmado ang tugon ni Jiang Wang, opo, kuya. Sa gitna ng entablado, si Zhao Tiyi ay walang awang binubugbog ng alon ng tubig habang pilit niyang kinukolekta ang sarili para makabawi. Agad niyang ginamit ang kanyang teknik na stone armor technique, dahilan para unti-unting maging bato ang kanyang katawan. Nang makita yon, ngumisi si Lin Zingli ng may paghamak, sabay sigaw, ayaw mo pa rin sumuko, subukan mo naman ito. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang water vine whip, isang mabilis na latigong gawa sa tubig na dumiretso kay Zhao Tiyi para tapusin na ang laban. Pero nang tumama ang latigo, agad itong hinawakan ni Zhao Tiyi ng mahigpit. Ngumisi si Lin Zingli, sabay sabing may panunuya, niloko lang kita, at sa isang iglap, ang latigo ay unti-unting naging baging na gumapang at pumulupot kay Zhao Tiyi, ang tunay na teknik, twisting vine wood. Nagpupumiglas si Zhao Tiyi habang mariing sumigaw, itinago mo ang Chantenjutsu sa loob ng water vine whip, at boom, bumagsak siya ng malakas sa sahig. Makikita ang water vine whip ni Lin Zingli na parang ahas habang kinokontrol niya ito. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Zhao Tiyi, sabay ngiti ng bahagya at kalmadong sambit ng may panunuya, ang talino mo nga, ganun nga, sana makatiis ka pa ng mas matagal, huwag ka munang sumuko bago ako magsawa. Sa narinig, galit na tumugon si Zhao Tiyi, ang mapanuring tingin mo'y para kang aso, kami, mga mandirigma ng Sanshan City, hindi kailanman sumusuko. Mabilis na sumugod si Lin Zingli, sabay mariing sigaw, matigas ang dila, ha, naku, ang aking latigo ay espesyal na panlunas para sa mga matitigas ang ulo tulad mo, at boom, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa entablado, napaatras sa gulat ang mga manunood, bulalas ng isa, wow, ang lakas pala ng water vine whip, dagdag pa ng isa, bagong solte pa lang sa laban, ang tindi na agad, mariing sambit ng isa pa, parang may kakaiba dito.